Sa nakaraang video natin ay nasaksihan natin ang magandang laban nina Chris at Kevin na kahit ang demonyo ng Dimitri ang natalo ay nagbigay ito ng magandang laban sa Flash ng Cairo. Sa huli ay naiinis ang ating bida sa taga Kronos dahil hindi sila tumupad sa usapan na ibigay ang lahat ng mga bilanggo, kaya pinatay niya si Baron McHetton sa kanyang inis. Dahil sa matinding takot ay sinunod nila ang utos ng ating bida at dinala ang lahat ng mga bilanggo. Ngunit pinaalam ni Lucas sa kanyang lord na hindi tumutugma ang listahan sa mga pangalang kinilala ng Information Guild. Dahil doon ay kumunot ang noo ng ating bida. Mariin niyang sinabi na may mga bilanggong hindi pa nila natutukoy ang kinaroroonan. Sumagot ang lalaki at iginiit na hindi iyon totoo, sapagkat dinala raw nila ang bawat bilanggo na hawak nila. Dagdag pa nito ay hindi niya alam kung anong pamantayan ang ginamit sa kanilang listahan, ngunit kung wala ang ilan dito ay malamang ay namatay ang mga iyon noong digmaan. Sinabi pa niya na gaya ng alam ng lahat, karamihan sa mga bilanggo ay nasa napakasamang kalagayan na nang sila'y mahuli, kaya't hindi na umano iyon kasalanan nila. Ngunit sa kanyang isipan ay alam niyang hindi nila dapat hayaang may makaalam na may mga pinatay sila roon. Sa paningin naman ng ating bida ay malinaw ang bakas ng pagpapahirap sa mga mukha ng mga bilanggo. Ang kanilang mga sugat at pagod ay tahimik na sumisigaw ng katotohanan. Kaya sinabi niya sa kanila na beberipikahin muna niya ito ngayon din. Makikita na nagbigay siya ng kaunting aura sa isang bilanggo upang magising ito mula sa kanyang malubhang kalagayan. Sa isang iglap, ang taong walang malay ay bigla na lamang nagising sa pamamagitan ng aura ng ating bida. Nagulat naman si Karel kung bakit naroon ang kanilang lord. Ngunit pinakalma siya ng ating bida at sinabi niya sa kanya kung ano ang nangyari sa kanya. Ang lalaki naman ay hindi makapaniwala dahil nagawang magising ng ating bida ang isang bilanggo, kaya nagsimula na siyang matakot na baka may sumbong siya nito. Pinaalam ni Karel na hindi niya pa rin makalimutan ang mukha ng kanyang kasamahan na nadurog sa ilalim ng isang malaking bato habang ito'y namamatay. Naranasan nila ang pagkakaputol ng mga kuko sa kamay at paa, pagkalapnas ng balat, ngunit wala ni isa roon ang kasing bigat ng mga kasinungalingang sinabi nila sa kanila. Dahil hindi kailanman iiwan ng Dimitri ang kanyang mga tao, ngunit itinago ng duwag na imperyo ng Kronos ang katotohanan habang nakikipagnegosasyon para sa tigil putukan. Sa galit ng ating bida matapos marinig ang ginawa sa kanyang mga tauhan, tinanong niya ito kung sino ang gumawa nito sa kanya. Dahil nagkaroon na siya ng lakas ng loob na magsumbong ay itinuro niya ang mayabang na si Jason upang parusahan ng ating bida. Sa takot ni Jason ay natarante siya at tumakbo dahil iniisip niyang papatayin siya ng ating bida. Makikita na sa isang iglap ay biglang sumulpot si Chris at hinawakan ang kanyang ulo upang hindi ito makatakas sa kanilang lord. Sa inis ni Chris ay hinagis niya ito sa lupa patungo sa ating bida upang parusahan sa ginawa nito sa kanyang mga tauhan. Sa takot niya ay humingi siya ng tulong kay Brighton dahil paparating na sa kanya si Roman Dimitri na may masamang aura. Sa galit ng ating bida ay pinutol niya ang mga bahagi ng kanyang katawan at partikular ang mga paa upang hindi na ito muling makatakas. Dahil sa matinding sakit ay napahagulhol si Jason sa ginawa sa kanya ng ating bida. Natakot si Jason dahil pinutol ng ating bida ang kanyang mga binti dulot ng matinding galit nito. Nagsalita naman ang lalaki at sinabi na tinupad nila ang hinihingi at dinala ang mga bilanggo, kaya tinanong niya kung bakit ginagawa pa rin ito ng ating bida. Pinaalam ng ating bida na ang basurang iyon ang nagpahirap sa kanyang mga tao, kaya tama lamang na ibalik niya ang ginawa nila dahil mas nararapat na suklian ito ng higit pa. Dahil doon ay nag-alala ang lalaki dahil kailangan nilang agarang humiling ng pamamagitan mula sa kanilang mas mataas na pamunuan. Dahil dito sinabi ni Marcus Memphis, na nakipag-usap kay Roman Dimitri, na tumawid ito sa hangganan ng walang babala. At bukod pa roon ay pinatay nito ang kanyang mga mamamayan ng walang pahintulot. Dagdag pa niya na iyon ay isang kilos na lampas sa anumang katanggap-tanggap na hangganan. Kaya kung titigil siya ngayon ay kikilalanin nila ang kanyang pagkakamali at tatapusin ang usaping ito roon. Malamig namang tumugon ang ating bida na kung aaminin nila ang kanilang pagkakamali at bibigyan siya ng pagkakataong patunayan ang kanyang katapatan. Kaya bilang kabayaran sa mga namatay sa ilalim ng pagpapahirap ng Kronos, balak niyang patayin ang lahat ng nakatalaga sa kanilang frontline. At pagkatapos nito, kung nais pa rin nila ng tigil putukan ay tatapusin niya ito matapos sunugin ang lugar na iyon. Nilait naman ni Marcus Memphis si Roman at tinawag itong baliw,
ngunit biglang naputol ang linya ng komunikasyon ng magical call. Dahil doon ang buong hanay ng mga sundalo ng Kronos sa harapan ay hinati ng ating bida sa malaking bahagi dahil sa pagiging bastos nito sa kanya. Dahil dito ang humahawak ng telepono ay bigla na lamang bumagsak at hindi na nakareaksyon sa kanyang kamatayan. Sa galit ng ating bida ay iniutos niya sa kanyang mga tauhan na patayin silang lahat at huwag magtira kahit isang sundalo ng Kronos. Makikita na kaagad na sinunod ng mga sundalo ang utos ng ating bida na paslangin ang kanilang mga kalaban. Makikita naman sina Kevin at Chris na kikilos upang pabagsakin ang malaking pader ng Kronos gamit ang kanilang mga atake. Ngunit natigilan sila dahil tinawagan sila ni Ares at sinabi na sa pagkakataong iyon ay ipagkatiwala na nila ito sa bagong recruit. Kaya kaagad siyang lumapit sa pader ng kastilyo ng kalaban upang magpakitang gilas sa kanyang mga senior. Dahil sa kaguluhan ay iniutos ni Count Munez sa mga war mage na pigilan ang puwersa ng Dimitri at tapusin ito. Kaya sa utos ng kanilang commander, nagsimula silang mag-chant ng mga spell upang magpakawala ng mga atake. Makikita na inatake nila si Ares gamit ang fire cannon, inferno, at lightning spear, pati na ang iba't ibang spell upang pahirapan ito. Ngunit bilang isang ranker sa mundo ay madali lamang naiwasan ni Ares ang mga pag-ataking iyon. Pagkatapos noon ay kumuha siya ng 3 kutsilyo upang makalapit sa kastilyo at sa kanya iyon ibinato sa pader. Natuwa naman ang isang mage dahil inakala niyang hindi niya alam kung saan siya bumabato, sapagkat ang pader lamang ang tinamaan at wala ni isa sa kanila. Ngunit may naisip pala siyang paraan kaya siya nakangiti, at pagkatapos noon ay tumakbo siya patungo sa kanyang mga punyal. Makikita na balak niyang talunin ang malaking pader upang makakuha ng tamang posisyon para atakihin ang mga kalaban. Kaya ang mayabang na mage ay nagsimulang makaramdam ng takot sa gilid. Sinasabi rito na si Ares na pinagkalooban ng likas na talento ay nakamit ang paputok na paglago mula sa maikling paggabay ni Roman, at ngayon ay ganap ng nabunyag ang resulta nito. Dahil doon nang makalapit si Ares ay napangiti siya at pagkatapos ay pinasabog niya ang mga mage na nakaposisyon doon. Makikita si Count Munez na tumatakbo dahil hindi niya inaakala na matatapos agad ito, kaya napag-isipan niyang tumakas sapagkat wala nang makapipigil sa Dimitri. Dahil kung magpapatuloy ito ay pati siya ay mamamatay, kaya agad siyang nagtungo sa kanyang kabayo. Napag-isipan niya na kailangan niyang makaalis doon habang hindi pa siya nahuhuli ng mga kalaban. Ngunit bigla siyang napahinto habang tumatakbo dahil sa kanyang harapan ay ang ating bida na napapalibutan ng apoy. Sa isip niya ay mula sa sandaling hinarap niya ito ay wala na talagang paraan upang siya'y mabuhay. Samantala sa ibang eksena sa imperyo ng Kronos sa conference hall, nagtipon ng mga may matataas na posisyon dahil sa nangyari sa kanilang linya ng depensa. Bigla sa gitna ng kanilang pagpupulong ay isang taong galit na galit ang pumasok at sinisi si Marcus Memphis dahil napatay ang kanyang manugang na si Munez. Siya ay si Marcus Croy, dagdag pa niya na sa kabila ng kanilang ganap na pagkatalo ay iginigiit pa rin itong panatilihin ang tigil putukan sa puwersa ng Dimitri. Tinanong niya kung kailan pa naging duwag ang Kronos. Hindi ba't katumbas nito ang hayagang pagdedeklara ng kahinaan ng imperyo sa buong kontinente? Sumagot naman si Marcus Memphis na ang kanilang kalaban ay si Roman Dimitri. Kaya tinanong niya kung paano nila balak gumanti sa kanya. Dahil doon ang mayabang na Marcus ay hindi nakasagot kay Marcus Memphis kung paano sila makakaganti. Kaya seryoso siyang pinangaralan na mag-isip muna ng mabuti bago pumunta roon na galit na galit. Sinabi niya na sa tuwing lumalaban ang Kronos sa kanya, ang imperyo ay nagtatakda ng masasamang halimbawa dahil sa padalos-dalos na paghatol nila. Inaakala nila na sapat ang mga puwersang ipinadala nila, ngunit sa bawat pagkakataon ay wasak na pagkatalo lamang ang natatanggap ng kanilang mga sundalo. Kaya pinaalam niya na hindi si Roman ang taong maaari nating basta-bastang harapin, dahil hindi sila mananalo gamit ang kalahating paghahanda. Kaya seryoso niyang tatanungin muli kung paano nila balak parusahan si Roman Dimitri, mula sa lahat ng mga knight na pinadala nila na kahit malalakas ay natatalo kaagad. Sumagot naman si Marcus Croy na kung ihahayag nila sa kanila ang dahilan ng kanilang emperor sa pagpasok sa pahinga at kung ano ang plano sa susunod na taon. Natuwa naman siya dahil nalaman niya na ganyan pala ang balak nilang gawin sa imperyo ng Kronos. Kaya sinabi niya na babalik siya sa kanyang teritoryo at ilalantad ang bagay na ito sa publiko kasama ang mga sumasang-ayon sa kanya. Nang tawagin ni Marcus Memphis si Marcus Croy, sumagot siya na wala na siyang balak ipagpatuloy ang talakayang ito. Dahil sa inis ni Memphis sa ginawa sa kanya, sinaksak siya ng espada na bumaon sa kanyang katawan. Dahil doon hindi niya inaasahan na tatapusin siya ni Marcus Memphis, kaya napasuka siya ng dugo at dahil doon ay nakahiga siya sa sahig. Kaya tinatanong niya kay Memphis kung ano ang ibig sabihin nito at bakit siya sinaksak.
Pinaalam naman ni Memphis na ang lahat sa Kronos ay nagmumula sa kanilang emperor, at walang dahilan upang pabayaang mabuhay ang isang taong nagdududa sa kanilang emperor. Kaya galit niyang inutos kay Castro, dahil sa autoridad ng emperor bilang kanyang kinatawan na agad ipatupad ang napaka-importanting utos. Sinabi niya na magpadala agad ng mga hukbo at patayin ang lahat ng may kaugnayan sa angkan ng Croat upang hindi magkaroon ng gulo. Dagdag pa niya na huwag silang mag-iwan ng kahit isang buhay at ibalik ang disiplina sa imperyo ng Kronos. Makikita naman si Castro, isang Kronos Rank 1 Imperial Knight Order at sinabi niya na tinutupad niya ang utos. Seryoso namang sinabi ni Marcus Memphis na ang kasaysayan ng tagumpay ay magpakailanman mapapasa kamay ng imperyo ng Kronos. Kaya sinabi niya sa iba na huwag nilang tularan muli ang hanggal na Croat at pagdudahan ang lakas ng imperyo. Samantala sa ibang eksena sa teritoryo ng Dimitri, sinabi ni Chris na pagdating sa teritoryo ng Dimitri agad nilang sinimulan ang paggamot sa mga sugatan ngunit malubha ang kanilang kalagayan. Lalo na kay Karel na matindi ang naging epekto ng pagpapahirap sa kanya ng Kronos. Sumagot naman ang ating bida na kahit pa gumaling sila ay hindi nila maiiwasan na maging permanente ang kapansanan nila. Kaya para sa mga may malubhang after effects tulad ni Karel, tinanong kung nais nilang muling iklasipika bilang non-combat personnel at ilipat sa ikatlong corps. Kaya kung nais naman nilang mamuhay bilang ordinaryong mamamayan ay bibigyan sila ng marangal na discharge at ihahanda ang nararapat na kompensasyon. Sumagot naman si Karel sa kanyang lord na ayaw niyang magretiro. Pinaalam niya na lilipat siya ng unit kung kinakailangan upang mapabilang pa rin sa puwersa ng Dimitri. Kahit hindi na siya makakahawak ng espada, handa pa rin niyang isugal ang kanyang buhay para sa Dimitri. Sumagot naman si Chris na hindi na kailangang umabot pa roon. Ngunit sumigaw si Karel na gusto niya itong gawin. Nagsalita rin ang iba at sinabi na ganoon din ang kanilang nararamdaman, kaya nakiusap sila kay Roman na hayaan silang magpatuloy sa paglilingkod sa kanya. Dahil sa determinasyon ng mga sundalo ng ating bida at sa kanilang pagnanais na huwag magretiro, pinayagan niya silang manatili. Sinasabi dito na patuloy na pinatatatag ng Dimitri ang pundasyon ng kanyang dukado, na nagtatayo ng isang bakal na kuta na walang sinuman ang mga ngahas na labagin. Samantala sa ibang eksena sa kaharian ng Hector ay nagsasanay si Prince Edwin. Sa isip niya sa bawat pagkakataon ay palaging lampas sa kanyang inaasahan ang mga kilos ni Roman. Dahil ang Kronos na minsang tumangging makipagkompromiso ay ngayon ay pinipigilan ang galit nito. Ang katahimikang ito ay parang isang tahimik na paparating na bagyo. Hindi maiiwasan ang direktang sagupaan, at ang magiging resulta nito ay muling huhubog sa kontinente. Sa kanyang kasalukuyang kalagayan ay hindi niya kayang protektahan ang kaharian ng Hector. Dahil ang kailangan ngayon ng Hector ay hindi si Prinsipe Edwin, kundi isang makapangyarihang mage na kayang ipagtanggol ang bansa. Sinasabi rin dito na nagulat ang buong kontinente nang tawirin ng puwersa ng Dimitri ang hangganan at lusubin ang isang depensibong posisyon ng Kronos. Ngunit sa Frank ay iba ang naging reaksyon nito. Sa isip ng hari ng Frank dahil sa isang matalinong pinuno ang kaharian ng Frank ay pumapasok sa isang ginintoang panahon. Tinanong niya sa kanyang tauhan kung paano nila palalalimin ang kanilang ugnayan sa Dimitri. Sumagot ang lalaki na nagkataon namang may naka-schedule na isang espesyal na kaganapan. Siya si Count Semir, at pinaalam niya na ang ikatlong anak ng pamilyang Dimitri na si Loren Dimitri ay na-promote sa Class A ng Cairo Royal Academy. Kaya ang seremonya ng promosyon ay gaganapin sa loob ng 5 araw, at malaki ang posibilidad na dumalo si Duke Dimitri. Kaya iniutos ng hari ng Frank na magpatawag agad ng pulong upang pagdesisyonan kung anong regalo ang ihahandog kay Loren Dimitri. Sinasabi dito na matapos ang insidente ng mga bilanggo, ang atensyon ng buong Salamander continent ay nalipat sa Cairo Royal Academy. Samantala makikita si Loren na patuloy pa rin nagsasanay sa kanyang espada sa loob ng akademya. Tinanong naman siya ng kanyang classmate kung bakit niya pinahihirapan ang sarili sa pagsasanay kahit napasado na siya sa promotion exam. Pagkatapos pinuri pa siya nito dahil wala nang natitirang kalaban sa Class B, at maging ang mga senior sa Class A ay nag-iingat sa kanya. Sa totoo lang formalidad na lamang ang pananatili niya sa Class B, na maaaring lampas na siya sa antas ng akademya. Tumugon naman si Loren na kung ikukumpara sa kanyang mga nakatatandang kapatid ay wala pa rin siyang katapat rito. Sa isip niya, sinabi ng kanyang kuya na si Roman na kaya rin niya ito. Bilang dugo ng isang pamilyang umaangat bilang isa sa mga kapangyarihan ng kontinente, si Loren Dimitri ay unti-unting lumalago bilang isang lalaking karapat-dapat sa pangalang iyon. Samantala nakapunta na si Count Semir sa akademya,
Sa isip niya na isang kagalang-galang na propesor na personal ding nakakakilala kay Lauren Dimitri. Ang paghingi ng kanyang payo ang pinakamainam, at kailangan nilang makuha ang kanyang mabuting kalooban. Tumingin siya sa kanyang regalo, umaasang magugustuhan ito, isang dekalidad na alak mula sa kaharian ng Frank. Sinabi ng isang babae na isang maid, na mangyaring pumasok na siya. Sa isip niya ang taong ito ang may akda ng, naroon siya noong araw na iyon at kung paano isinisilang ang mga alamat, at isang kilalang full-time na propesor ng Cairo Royal Academy. Makikita naman natin ang matabang kamukha ni Peppa Pig na wala nang ibang ginawa kundi sumabit sa pangalan ng ating bida. Sinasabi dito na noong una ay nagustuhan lamang ni Henry Albert si Roman Dimitri para sa kapakanan ng kanyang reputasyon. Ngunit unti-unti ay natagpuan niya ang sarili na nahuhumaling dito. Matapos niyang gawing huwaran ng kanyang buhay si Roman, ganap na nagbago ang kanyang buhay. Dahil siya ay naging may akda ng isang bestseller na lumaganap sa buong kontinente at naging full-time na propesor sa Royal Swordsmanship Academy ng Cairo. Dahil dito siya ay naging isang tunay na prestihiyosong personalidad na kinikilala ng lahat. Sinabi ni Count Semir na isang tunay na karangalan na labis siyang naantig sa pamagat ng librong, I was there that day, kaya binasa niya ito ng ilang dosenang beses. Dagdag pa niya na habang mas lalo niya itong binabasa, mas lalo niyang nararamdaman na para bang naroon talaga siya sa Southern Defense Line, at tinanong niya kung paano naisulat ang ganoong obra maestra. Tumugon naman si Henry Albert na ang tanging nais lamang niya ay tapat na maipahayag ang mga nasaksihan niya sa larangan ng digmaan. Tulad ng alam ng lahat ang lugar kung saan siya tunay na nagningning ay ang labanan sa Southern Defense Line. Nang mabasag ang likurang depensa ng Hector at masakop pa ang Warp Gate, ang lahat ay naghahanda na para sa negosasyon, ngunit siya ay naiiba. Dahil personal niyang nasaksihan kung paano nabaligtad ang agos ng digmaan dahil sa iisang individual sa labanan. At doon ay may isang mahalagang tanong na sumibol sa kanyang isipan kung paano isinilang ang ganitong kadakilaan. Kaya tinanong ni Henry kung bakit naiiba si Roman Dimitri sa lahat. Sinabi niya na ang dahilan ay nasa katotohanang gumagawa siya ng mga di-karaniwang pagpipilian. Si Count Semir naman ay hindi malaman kung ano ang tinutukoy ni Henry sa di-karaniwang desisyon. Sinabi ng matabang lalaki na kapag sinasabi ng lahat na hindi maaari, pinatutunayan niya ito sa pamamagitan ng resulta. Sa mga pasyang sumasalungat sa karaniwang pag-iisip, nakalikha siya ng napakalalaking bunga, at ang mga naipong bungang iyon ang siyang humubog sa kasalukuyang Roman Dimitri. Ngunit nagtataka naman ang isa kung hindi ba posible iyon dahil siya ay si Roman. Tumugon ang matabang lalaki na ang mahalaga ay ang paninindigang tahaki ng landas na pinaniniwala ang tama ng hindi natitinag ng mga tinig sa paligid. Dagdag pa niya na tinanggihan niya ang agos ng karamihan, at dahil dito ay binatikos siya, ngunit sa huli ay siya pa rin ang nagbukas ng isang bagong panahon. Dahil doon ay naging masaya si Count Semir dahil ang marinig ang ganitong dakilang lektura ng personal ay isang hindi masukat na karangalan. At sa katunayan, sinabi niya na ang dahilan kung bakit nais niya itong makita ay dahil may nais siyang itanong tungkol kay Lauren Dimitri. Napansin naman ni Henry ang pakay nito, kaya sinabi niyang maaari itong magtanong ng kahit ano. Dahil sa Royal Swordsmanship Academy, walang sino mang mas nakakakilala kay Lauren Dimitri kaysa sa kanya. Samantala sa nakaraan ay nag-usap sila ni Lauren at sinabi nito na kamakailan ay palagi siyang nakakaramdam ng kawalang halaga. Dahil ang panganay niyang kapatid ang pinakadakilang swordsman, at ang ikalawang kapatid naman ang top graduate ng akademya. Kaya gaano man siya magsikap ay pakiramdam niya ay hindi niya maaabot kahit ang kanilang mga paa. Sa isip ni Henry si Lauren ay may isang talento na kinikilala sa Royal Swordsmanship Academy. Iyon nga lamang, kung ihahambing sa kanyang mga kapatid, tila siya ang nagmumukhang kulang. Noon siya man ay itinuring na itim na tupa ng kanyang pamilya, kaya lubos niyang nauunawaan ang pakiramdam na iyon. Ngunit magkaiba na ang mga bagay ngayon. Bilang isang taong namumuhay ng bagong buhay, may isang bagay siyang malinaw na masasabi sa kanya. Kaya sinabi niya kay Lauren na sa totoo ay kahanga-hanga ang kanyang mga kapatid, ngunit ang patuloy na paghahambing ng sarili sa iba ay unti-unting uubos sa kanyang buhay. Kaya sinabi niya na tingnan siya bilang halimbawa, dahil nabubuhay siya ngayon bilang isang propesor sa Royal Swordsmanship Academy ng Cairo. Kaya't huwag siyang matinag, dahil kailangan niyang lakaran ang sarili niyang landas pasulong upang magtagumpay. Dahil darating ang araw na makikita niya ang lalim at halaga ng mga bakas na iniwan niya. Noong araw na iyon sina Henry at Lauren ay naging magkaibigan na lumampas sa simpleng ugnayan ng guro at mag-aaral. Tungkol naman sa regalo, sa ngayon ang pinakamahalaga para sa kanya ay ang kanyang kasalukuyang interes. Dahil sa puntong ito,
tunay na magiging masaya si Loren sa anumang bagay na makatutulong sa kanyang paglago. Dahil doon, naging masaya si Count Semir dahil napagpasyahan nilang isang bagay na makatutulong sa kanyang pag-unlad ang magiging regalo nila kay Loren. Kaya nagpasalamat siya at sinabing hindi niya malilimutan ang kabutihang iyon. Samantala noong araw na iyon, bago ang seremonya ng promosyon ni Loren ay dumating ang pamilyang Dimitri upang masaksihan ang promosyon ng kanilang bunso. Makikita naman sina Roman Dimitri at Duque Romero na nagtungo sa palasyo ng Cairo upang magsagawa ng mahalagang pagpupulong. Makikita rin ang hari ng Cairo na si Daniel Cairo na bumati sa kanila at nagsabing maligayang pagdating dahil matagal na nila silang hinihintay. Pagkatapos noon ay sinabi nila kay Roman na may isang mahalagang bagay silang kailangang ipaalam sa kanya. Samantala nagulat naman si Baron Romero sa kanilang pagpupulong at nagtataka kung bakit nais ni Daniel na maging isang vassal state ang Cairo. Kaya tinanong niya kung nagsimula ang Dimitri sa kaharian ng Cairo, bakit pa kailangang umabot sa ganito? Tumugon naman si King Daniel na hindi niya sinasabing kailangan itong tanggapin sa mismong sandaling iyon. Dahil ang pagiging isang vassal state ay mangyayari lamang kapag nakamit na ng Dimitri ang titulo bilang isang imperyo. Kaya tinanong niya si Duque Dimitri nang dumating siya sa kaharian ng Cairo, ano ang kanyang unang naisip. Dahil itinuturing ng mga mamamayang nagtipon sa mga lansangan ang Dimitri bilang bayani ng Cairo. Dahil pareho ang kanyang pinagmulan at siya ang nagprotekta sa kanilang bansa, taos puso at walang kinikiling nilang tinanggap ang Dimitri. Sa katotohanan, ang pinakamalaking dahilan ng pananaw na ito ay ang digmaan laban sa imperyo ng Kronos. Kaya sinabi niya kay Duque Dimitri na nagbabago na ang mundo, at naniniwala ang hari na kayang protektahan ng Dimitri ang Cairo laban sa mga ambisyon ng imperyo ng Kronos. Dagdag pa niya na sa araw na ipahayag ng Dimitri ang sarili bilang isang imperyo, ang Cairo ay agad na magpapanata ng katapatan ng walang pag-aalinlangan. Dahil sa biglaang sitwasyon ay pinilit ni Duque Romero na kumalma at humingi muna ng opinyon sa kanyang anak na si Roman kung ano ang kanyang palagay. Tumugon naman ang ating bida na sumasang-ayon siya sa kalooban ng kanilang kamahalan. Dahil sa totoo, matapos bumagsak ang Kronos ay maaaring pumalit ang Valhalla at mauulit lamang ang kaguluhan. At seryoso niyang sinabi na maging Kronos man o Valhalla ay kailangang putulin ang mga binhi ng alitan ng maaga. Pagkatapos noon ay sinabi niyang siya ang gaganap sa papel na iyon. Pangungunahan niya ang nagkakaisang mga kaharian, hihigitan ang imperyo ng Kronos, at payapain ang buong kontinente. Matapos marinig yun ni King Daniel tungkol sa hangarin ng ating bida, naging masaya siya dahil hindi siya nagkamaling ipagkatiwala ang Cairo sa Dimitri. Samantala sa araw ng seremonya ng promosyon sa Royal Swordsmanship Academy ng Cairo, maririnig na marami ang nagtipon para sa promosyon ng bunso ng Dimitri. Makikita natin ang direktor ng seremonya ng promosyon na si Baron Alvin na kinakabahan at tinatanong ang kanyang maid kung naihanda na ang script para mamaya. Nang iabot sa kanya ang script ay sinabi niyang kinakabahan siya dahil kailangan niyang basahin ang lahat ng pangalan ng mga taong naruroon. Nagsalita naman ang kanyang tauhan at sinabing ayon sa tradisyon, dapat banggitin ang bawat taong dumalo upang parangalan ang seremonya ng promosyon. Kaya inanunsyo niya mula ngayon ay sisimulan na ang seremonya ng promosyon ng Royal Swordsmanship Academy ng Cairo. Una maglalaan sila ng oras upang ipakilala ang mga pinarangalan ng okasyong ito sa pamamagitan ng kanilang pagdalo. Dumalo ang kanyang kamahalan ng hari ng Cairo, at ang kanyang grasya, Duque Dimitri, pati na rin sina Baron Gressel, Viscount Conrad, Count Adlian, Viscount Lawrence, Viscount Bolt, Marcus Valentino, Count Fabius, Viscount Bale, Viscount Ringom, Count Verdi, Baron Larsen, at Marquis Jorban. Nagtaka at nagulat ang mga estudyante dahil napakaraming maharlika ang dumalo sa isang seremonya ng promosyon ng akademya. Ayon sa salaysay ay kahit matapos ang seremonya ng promosyon ay wala ni isa sa mga maharlika mula sa iba't ibang bansa ang tumayo mula sa kanilang mga upuan. Sa gayon ay opisyal na nagsimula ang laro ng tiyempo sa pagitan ng mga maharlika, na pawang naghahangad na makuha ang pabor ng House of Dimitri. Abangan sa susunod na episode, dahil makikita natin na dumating ang isang knight ng kaharian ng Luna sa Dimitri upang humingi ng tulong, dahil nawawala ang kanilang reyna. Abangan rin natin na pinadala ng ating bida ang lahat ng malalakas niyang tauhan papunta sa Luna upang pakse ng mga orc doon. Kaya kung excited ka ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa video na ito, kaya maraming salamat.